Mga kapatid, ang pamagat natin ngayon sa paksa ay lingkod, hindi bisita. Ito ay isang panawagan sa tunay na pamumuhay Kristiyano. Ang mga bersyon ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version, liban na kung may iba tayong babanggitin. Yung title and lesson natin mga kapatid ay hinugot natin mula sa isang talata sa Biblia dito sa Marcos 10:45. Bagamat hindi literally na hinugot natin, kundi yung diwa, yung aral ay hinango natin yan. Ano ba yan mga kapatid? Yung Marcos 10:45. Salita po yan ng Panginoon Kristo nung siya'y nangangaral pa dito sa lupa. Basahin mo muna natin. Ang sabi ng Panginoong Jesus, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So, yan po ang ating main verse. Babalikan po natin yan. Hihimayin po natin ang bawat parirala ng talatang yan. Pero bago yan mga kapatid, nais kong maunawaan ninyo itong title natin o ipaksa natin ngayon ay isang challenge ito. Hamon, ika nga. Hinahamon tayo sa ating pagiging Kristiyano. Sa ating pamumuhay sa araw-araw, yung paglakad na tinatawag, di ba? Paglakad, pamumuhay. Bilang mga mananampalataya ay pwede nating itanong sa ating mga sarili, ano ba talaga tayo sa kaharian ng Diyos? Ikaw ba'y lingkod o ikaw ay bisita? Yung lingkod dito, mga kapatids, ang katumbas niya sa English ay servant. At yung bisita, alam natin, visitor. Di ba? So, may pagkakaiba yun. Yung servant, mga kapatid, lalo na pag may gatherings, yung servant, taga-silbi yan. At hindi lang sa gathering ang pinag-uusapan natin, kundi sa kaharian ng Diyos. Pag sinabing kaharian ng Diyos, particular, yung nakikita natin kaharian ng Diyos na nandito sa lupa, ay ang church. Hindi naman natin ma-apply yan sa universal church dahil hindi natin makita yun na physically, kundi binubuo yan ng mga local churches. At tayo mga kapatid, at dapat lang tayo ay kabilang sa isa sa mga local church. Doon natin i-apply ito mga kapatid. Yung paglilingkod na sinasabi nito. So servant ba tayo sa local church natin? O palagi na lang tayong bisita? So yung lingkod, nagsisilbi. Yung bisita, sila yung iniistima. Ini-entertain, welcome. So ano tayo mga kapatid? Servant or visitor? Maraming umaaten ng Christian churches, mga pananambahan, pagtitipon, lalo na pag-araw ng linggo. Yung mga nag-aangkin na sila yung mga Kristiyano, gaya natin, di ba? Ginagawa natin yan. Ngunit sa araw-araw ng ating pamumuhay, tayo ba'y bahagi ng gawain ng Diyos? Yung sa araw-araw na pamumuhay, hindi yung Sunday lang. Bahagi ba tayo ng gawain ng Diyos o nakikiraan lang tayo every Sunday? Tayo ba yung tinatawag na iba na Sunday Christians? Ibig sabihin, ito yung linggo lang tayo Kristiyano. Paano yung Lunes hanggang Sabado? Di ba? So, isang katanungan ang babangon. Ano ang ibig sabihin ng tunay na pamumuhay Kristiyano? Ito ba ay tungkol lang sa pag-attend natin ng pagsamba tuwing araw ng linggo o ng ibang araw? Tungkol lang ba ang Kristiyano sa pagbabasa ng Biblia at sa pananalangin? Lahat ng yan mahalaga mga kapatid, yung nabanggit natin. Dahil hindi naman tayo lalago, hindi tayo titibay, kundi tayo magsisimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At madalas yan ginagawa natin tuwing araw ng linggo pag may pagtitipon tayo. At bukod doon, meron tayong mga personal na pagbabasa ng Biblia. At syempre, hindi naman po pwede ang isang Kristiyano ay hindi nananalangin. Kung kayo hindi nananalangin sa personal level ninyo, ay magtanong-tanong kayo, magduda kayo sa inyong pananampalataya. Either na mahina pananampalataya mo o kaya ay kulang ang iyong kaalaman. Kaya mga kapatid dito, nakikita natin, hindi natatapos ang pagiging Kristiyano natin. Maging ang pamumuhay Kristiyano, hindi po natatapos yan sa pagdalo, sa pagtitipon, sa pag-aaral ng Biblia at sa prayers. Pero lahat yan importante ha.
Bahagi yan ng buhay natin. Hindi pwedeng wala yun. Yung tatlong nabanggit ko, pangunahin yun. Pagsamba, pagtitipon, di ba? Bible at prayers. Importante yan. Kailang hindi po natatapos dyan ang tungkol sa pamumuhay Kristiyano. At ang malaking bahagi niyan ay yung application. At ang application, mga kapatid, ng pamumuhay Kristiyano ay yung sinusunod natin, tinutularan natin ang halimbawa na ipinakita ng Panginoon Kristo nung siya'y nasa lupa pa. Katulad ng sinasabi rito sa unang 1:2-6. Ito po ang sabi. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Ano po ang sabi rito? Ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya. Sinong kanya? Si Jesus. Yung sinasabi natin na tayo nananatili kay Jesus, ibig sabihin ng nananatili rito, mga kapatid, kung hahalukhayin natin ang kahulugan yan sa wikang Grego, sapagkat naisulat yan sa wikang Grego, ang ibig sabihin yan, mga kapatid, yung talagang namamalagi ka sa matibay at malapit na relasyon kay Kristo. Dahil sa Kanya, si Kristo yan. So, ganun ang ibig sabihin na nanatili. Hindi yung nag-stay ka lang dyan, ganun lang kababaw, malalim pa. Dapat ikaw namamalagi, matibay. Kilala mo talaga si Kristo. Meron ka nga talaga relasyon kay Kristo. At yun ang sinasabi nating mga mananampalataya, na tayo'y merong personal na relasyon kay Kristo. Kung gayon, ang sabi ng talata, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya. Kung sinasabi nating nananatili tayo kay Kristo, ang sabi rito ay nararapat ding lumakad. Pag sinabing nararapat, obligasyon, di ba? Ang nakikita natin yan. Ibig sabihin, yun yung natural na resulta o bunga ng tunay na nananatili kay Kristo. Merong pamumuhay na sinasabi rito. Ibig sabihin, hindi optional to, mga kapatid. Nararapat Kapag hindi natin narating yung nararapat na sinasabi rito, ibig sabihin, hindi totoo na nananatili tayo kay Kristo. Ano ba yung nararapat? Ding lumakad. Yung lumakad yan, pamumuhay. Ibig sabihin, dapat daw, ganito ang lifestyle natin sa araw-araw. Na gaya ng kanyang paglakad. Ibig sabihin, gaya ng paglakad o naging buhay ng ating Panginoon Kristo. Paglakad, pamumuhay, di ba? So, yan ang sukatan. Si Jesus mismo. Yung paglakad ni Jesus, tumutukoy sa kanyang pamumuhay nung siya'y nangangaral pa dito sa lupa. Namuhay siya na may kabanalan, pag-ibig, kababang loob, pagsunod sa Ama, at namuhay sa katotohanan. Ibig sabihin, kagayahin natin si Kristo. Kung paano siya namuhay na nababasa natin sa kasaysayan ng Biblia, sa loob ng Biblia, ganun ang dapat natin gawin. Kaya importante rin, nagbabasa ka ng Biblia. Kasi paano mo malalaman kung paano namuhay si Kristo kung hindi ka naman nagbabasa ng Biblia. So, yun po mga kapatid. Kaya, sinasabi natin, mga kapatid, tayo kay Kristo, ipakita natin yan sa ating pamumuhay. Ngayon, kung nais natin magtaglay, kung nais natin matupad yan, ang isa sa aspeto ng pamumuhay, sa pag-uusapan natin, kung titingnan natin ang buhay ng Panginoon Kristo, ito yung pinaka-summary, yung sinabi niya sa main verse natin. Sabi niya, sapagkat maging ang anak ng tao. Yung anak ng tao, siya yung tinutukoy niya. Title yan. Ibig sabihin, yung Mesias. Titulo yan, yung anak ng tao. Alam na bang Hudyo yan, nakausap ng Panginoon Kristo Diyos sa talatang yan. Sapagkat sila naghihintay ng anak ng tao. Naghihintay sila ng Mesias. Titulo yun, yung anak ng tao. Hindi siya tinawag na anak ng tao dahil anak lamang siya ng tao literally. Kundi sa Daniel, mababasa natin, chapter 7, no? Na doon napag-aralan na natin yun na doon yung anak ng tao na tinutukoy doon, 7:13 hanggang 14, ay binigyan ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaarian. Yun ang Mesaya. Yun ang Mesias na hinihintay ng mga Hudyo. So dito pinapakita ng Panginoon Kristo yung mataas na kalagayan niya. Subalit, anak siya ng tao. Siya yung Mesiyas Subalit, hindi siya nagmamataas dito. Dahil yung mga sumunod, ang sabi,
sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran. Makita nyo, mga kapatid, nang pinakikita rito yung kababaan loob ni Jesus. Naparito siya, hindi para pagsilbihan, kundi, bakit siya naparito? Kundi upang maglingkod. Nakita nyo, upang maglingkod. Ano ibig sabihin ng maglingkod dyan, mga kapatid? Alam nyo, kung lalaliman pa ulit natin, yung salita maglingkod, to serve. Servant siya, di ba? Ibig sabihin, magsilbi. At sa pagkakagamit niya sa wikang Grego, ay diakoneo. Ano ibig sabihin ng diakoneo? Maglingkod nga. Pero, pag hinalukay natin yan sa Greek Dictionary, yung pagkakasulat niyan na diakoneo, yan galing yung yung salitang diakono, kung narinig niyo yun, mga officer ng church, ng mga Christian churches, yung deacon. Deacon. Nangangahulugan yan, mga kapatid. Yung salitang diakoneo o maglingkod. Yan yung uri ng paglilingkod na sa paraang kusang loob. Number 1, kusang loob. Number 2, nagkusa ng loob, ibig sabihin walang pumilit, may kababaang loob, mapagkumbabang paglilingkod yan. At bukod doon, number 3, para sa ikabubuti ng iba. Kaya siya naglilingkod, hindi dahil sa sinusweldohan siya, hindi dahil sa pinilit siya maglingkod o pinuwersa, na katulad ng alipin, pinupuwersa, di ba? Yung ibang mga alipin. Pero ito, alipin din to. Dahil servant din, pero yung pagiging servant niya, hindi yung voluntary yan, mga kapatid. Hindi yung pinilit o na-capture ka lang, di ba, sa digmaan ng araw. Pag nananalo sa digmaan, pag uwi, may mga alipin sila dala. Hindi ganun yan. Ito, voluntaryo, nakusang loob, mababa, buong pusong naglilingkod. Pero nagsisilbi yan, mga kapatid. Kaya yun, mga kapatid, no? So, yung kanyang paglilingkod dito, sacrificial na paglilingkod to. Dahil sabi sa sumunod na parirala, yung purpose ng kanyang pagpunta rito, kaya siya bumaba sa langit, si Jesus, at ibigay ang kanyang buhay. Yan yung ultimate o sukdulang paglilingkod. Yan ang pinakamataas na antas ng pag-ibig at paglilingkod. Para sa kapakanan ng iba yan. Bakit ba ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay? Na pantubos sa marami. Yung salitang Grego rito na pantubos, mga kapatid, hindi kasing babaw lang na tumubos ka ng isang bagay sa pawn shop. Nagsanla ka ng singsing o alas, tutubusin mo. Dito sa wikang Grego, yung tinutubos dito, nung panahon nila, yung alipin o kaya yung bihag. Tao, tinutubos dito. Ibig sabihin, talagang binayaran. Yun yung literal, no? So, spiritually, alam natin, binayaran ni Jesus ang kabayaran ng kasalanan natin lahat. Ano ba kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Anong klaseng kamatayan? Sa dagat-dagat ang apoy. Para hindi tayo mapunta sa dagat-dagat ang apoy, binayaran ni Kristo yan. At ang pinabayad niya, mga kapatid, ay yung sarili niyang buhay. Yung nang mapako siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, inuulit ko palagi, mga kapatid, yung pagkakapako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung pagkakamatay niya roon, ang purpose noon para tubusin tayo. At yun ang dahilan kung bakit si Kristo ay bumaba sa lupa nung unang pagkakataon na bumaba siya nung mga banda nung unang siglo. So, mga kapatid, at yung pagtubos sa marami na ginawa ni Jesus. Sabi ni Apostol Pablo dito sa 1 Timoteo 2:6, tungkol sa pantubos sa marami, no? Yung buhay ni Jesus. Sabi rito na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Importante, no? Yung pagkamatay niya sa krus. Yun yung pagbibigay niya ng kanyang sarili, pantubos sa lahat, na siyang patotoo sa tamang panahon. At sa Roma 3:24, yun din ang punto na nadagdagan lang tayo na kaalaman dito. Sabi, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob. Ibig sabihin, yung sila rito, yung mga mananampalataya kay Kristo yan. Sila, yung mga mananampalataya kay Kristo, itinuring na ganap
ng kanyang biyaya, ng biyaya ng Diyos, bilang kaloob, regalo, walang bayad, biyaya ng Diyos. Itinuring tayong ganap, ibig sabihin, itinuring, justified, para mga pinalaya na tayo sa ating mga pagkakasala. Kinalimutan na ang ating mga kasalanan. Paano nangyari yan? Sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. So yung katubusan natin na kay Kristo Jesus at nagkaroon ng kaganapan yan nung mamatay siya sa krus. At masasakop tayo niyan kung tayo ay nananampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawang pagtubos. Hindi lang maniniwala ka kay Jesus Christ. Meron ka naniniwala kay Jesus Christ, naniniwala daw siya kay Jesus. Ayaw naman niya maniwala na si Jesus ay napako sa krus. Napaka-importante yun. Natanggapin natin na namatay si Kristo para sa atin sa krus. So yun po mga kapatid. Yan po yung nilalaman ng ating main verse. Dito sa Mateo 10:25, so nagpapakita yan ng pagpapakumbaba, paglilingkod, sakripisyo. Ito mga kapatid ay isang paanyaya rin sa atin yan. Paanyaya yan sa lahat na tayong mga tagasunod ni Kristo ay maging lingkod din sa halip na tayo paglingkuran. Isipin nga ninyo, Mesaya, anak ng tao, Mesyas, mataas ang katungkulan, tumanggap ng kapangyarihan, kapamahalaan at ng kaharian. Pero naparito sa lupa, hindi para paglingkuran, kundi siya yung magsisilbi. At ginawa niya yon para sa kapakinabangan na marami nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi kanina sa unang 1:2-6, kung matatandaan ninyo, kung kiniklaim natin na tayo'y nananatili kay Kristo, dapat mabuhay tayo kung paano siya nabuhay. At yan ang naging buhay ng Panginoong Jesucristo. Nakita niyo, no? So yan po mga kapatid, lingkod siya. Hindi siya bisita nung nanaog siya mula sa langit nagpunta sa lupa. Naglingkod, nagsilbi ang ating Panginoon Kristo. At yan mga kapatid, dapat nating tularan. Kaya ikaw kapatid, ano ka? Lingkod ka ba o bisita? Hindi tayo mga bisita mga kapatid. Hindi tayo dapat maging bisita sa mga gawain ng Diyos. Tayo ay dapat kasama sa mga nagsisilbi na naglilingkod. Yan mga kapatid, yung sinasabi nating panawagan sa tunay na pamumuhay Kristiyano. So hindi natapos sa pakikinig lamang, aksyon. At para maka-aksyon tayo, tingnan natin, alukayin pa natin ng konti yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa Kristo sa kanyang pamumuhay na siya'y nandito pa. Kung paano siya naglingkod. Ito yung medyo detalye. Bagamat hindi natin madidetalye lahat, ang haba nun. Paano lumakad o namuhay si Jesus bilang isang tagapaglingkod. Close in parenthesis, taga-silbi. Para malaman natin, no? Maintindihan natin mabuti talagang maglilingkod ka para kang katulong alipin na naglilingkod. Ang pagkakaiba mo, ikaw ay pusang loob, buong puso, na hindi dahil may sweldo ka, hindi dahil binayara ka kaya mo ginawa yan. Hindi. No? Yan yung sinasabi nga doon sa unang 1:2-6 na binasa natin kanina, nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. O paano ba siya lumakad? Dito mga kapatid, yung unang punto natin, si Jesus ay hindi naghangad ng posisyon, na mataas na posisyon. Kundi tumupad sa kanyang misyon. Tinupad niya ang kanyang misyon. Mababasa natin yan mga kapatid dito sa Filipos 2:6 hanggang 8. Tingnan po natin dito mga kapatid. Sa verse 2, na siya, ibig sabihin ng Panginoon Kristo, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Bagamat nasaan yung Diyos siya, dahil Diyos talaga ang Panginoon Kristo. Pero hindi siya nakipantay sa Diyos. Hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan. Ibig sabihin, hindi niya pinagmalaki yun. Diba? Kundi, hinubaran niya ang kanyang sarili. At kinuha niya ang anyong alipin na naging katulad ng tao.
Yung hinubad niya, hindi naman literal na gubad ng damit. Kundi hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos. Nagpakababa siya. Kaya ang sumunod na talata sabi, at palibhas ay natagpuan sa inyo ng tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya ito mga kapatid, itong talatang ito, nagpapakita ng kababaang loob ng ating Panginoong Kristo sa ginawa niyang paglilingkod. Paglilingkod to, pagsisilbi ang kanyang ginawa. Sinunod niya ang utos ng Ama. Nagpakababa siya. Anong utos ng Ama? Mamatay siya sa krus. Pero sino nakinabang doon? Ang nakinabang doon para sa kapakinabangan ng mga sasampalataya sa Kanya. Pagtubos niya yun eh. So bagamat siya'y nasaan yung Diyos, may kapangyarihan at kaluwalhatian bilang Diyos, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay niya sa Diyos. So hinubad nga niya yun mga kapatid. Hinubaran niya ang kanyang sarili, naging alipin, nag-anyong tao. Ipinakita niya mga kapatid, yung kanyang ganap na pagpapakumbaba at pagiging masunurin sa Amang Diyos sa pamamagitan ng pagtalima sa kanyang kalooban. Kahit na yung ginawa niyang yun, alam niya, ihahatid siya sa kamatayan sa krus. Alam niya yun, na yun talaga ang destiny niya, mamatay sa krus. So kababaang loob yan, sakripisyo ni Kristo na nagpapakita na tinupad niya yung kanyang misyon. Hindi siya naghangad ng posisyon. Hinubaran nga niya yung kanyang sarili. Tinupad niya ang kanyang misyon. So yun po mga kapatid, isa yan sa nakikita natin na kung paano namuhay si Jesus bilang isang servant taga-silbi. Yung susunod na halimbawa na ipinakita ni Jesus na makikita natin sa Biblia, marami to, kukuha lang tayo ng ilan. Ito yung pangalawang kukunin natin sa kanyang naging pagsisilbi, ginugol niya ang kanyang buhay sa pagtuturo, pagtulong, at pagpapagaling. Ito mga kapatid, itong talatang babasahin natin, parang ito yung pinaka-summary ng lahat ng ginawa ni Jesus nung siya'y nabubuhay rito. Pero pa yung, yung kamatayan sa krus, nabanggit na naman kanina yun. Pero ito yung ginawa niya bago siya mamatay sa krus. Sa Mateo 4:23, at nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Alam natin hindi lang sa Galilea yan. Pero sa Galilea to, pero alam natin, ito rin ang ginawa niya sa iba't ibang lugar na nasasakupan ng Israel noon, ng Judea. Ito, sample to. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila. Number 1, nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. Number 2, di ba? Number 3, nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. So, nilibot niya. Bakit niya nilibot? Dahil sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga sinagoga, ipinakita niya ang kanyang malasakit sa spiritual na pangangailangan ng mga tao, nangangaral siya. Nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. Ibig sabihin, ipinakita niya ang kanyang layunin na magbigay ng pag-asa at kaligtasan sapagkat yun ang mensahe ng ebanghelyo ng kaharian. Bigyan ng tao ng pag-asa, lalo na ng spiritual na pag-asa. Kaligtasan kasi. Di ba? At ang sabi pa rin na, ano pa sabi dyan? At nagpagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng mga karamdaman na nasa mga tao. Ibig sabihin, dyan ipinakita ng Panginoon Kristo yung kanyang physical, emotional na habag. Malasakit sa physical na pangangailangan ng tao. So, hindi lang siya nangaral, di ba? Yung ginawa niya, tinulungan niya yung mga tao. So, dyan nakita natin, mga kapatid, na parang yan ang pinaka-example na talata. Bagamat sa Galilea, sabi dyan, naganap yan, alam natin, mga kapatid, sa lahat ng lugar, doon sa nasasakupan ng Israel noon, ginawa niya yan. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pagtuturo, pagtulong, at pagpapagaling. Paglilingkod, di ba? Nagsilbi siya. At ang ikatlo sa ating halimbawa na pamumuhay ng ating Panginoon Kristo na magsisilbi sa atin bilang halimbawa na pwede natin tularan. Ito, mabigat-bigat to. Pero alam niyo ba, meron din tayong utos na inuutos sa atin na
gagawin natin ito. Kailangan din ganyan katindi. No? Ang sinasabi ko mga kapatid, si Jesus, nagalay ng kanyang buhay para sa atin. Hindi mo eksaktong ganyan. Yung pinagagawa sa atin. Pero somehow, may diwa na ganyan. Ito, sa talatang ito, makikita natin. Magamat hindi pa natin didiscuss. Dito muna tayo sa unang kalahati ng talatang ito na sinasabi na si Jesus ay nag-alay na kanyang buhay para sa atin. Yung para sa kanya, mamaya yung sa atin. No? Mamaya kasi, makatapos nito, yung sa atin eh. Sabi rito sa unang 1:3-16, dito natin nakikilala ang pag-ibig. Ito naman pag-ibig. What is love? Ito, love. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Yan ang pag-ibig. Nagpakita ng isang aksyon ng pag-ibig, ng tunay na kahulugan ng pag-ibig ang Panginoon sa Kristo nung ialay niya ang kanyang sarili para sa kapakanan ng iba. Dahil ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin na sino yung kausap diyan? Mga sumasampalataya kay Kristo. Pag hindi ka nananampalataya na si Kristo ay namatay sa krus para sa iyo at nabuhay siya muli, hindi ka kasama rito, lalo pag hindi mo tinanggap si Jesus. Baka ibang Jesus yung tinanggap mo. Sapagkat meron mga ibang nangangaral, ibang Jesus. Ayaw nila yung Jesus na napako sa krus. So, kita niyo mga kapatid, nakakalungkot, no? So, yung ganitong uri ng pag-ibig, yan, yung pinakita ng Panginoon sa Kristo. Hindi lamang damdamin yan, hindi emotional lang yan. May emotion na yan, siyempre. Pero aktibong pagsisilbi yan at pagsasakripisyo para sa kapwa. O yung susunod na parirala, babalikan natin. Ito na, babalikan na natin, pero mag-introduction muna tayo. Babalik tayo dun. So, tapos na tayo dyan. Ilan lamang yan sa mga halimbawa na makikita natin sa Biblia. Marami pa. Pero yan, sapat na yan para sa lesson natin. Kung paano lumakad at namuhay si Jesus bilang isang tagapaglingkod. Bakit ba natin kinuha yan? Bakit ba natin dinaanan yan? Kasi lingkod din dapat tayo. Hindi tayo bisita. Kasama yan sa tunay na pamumuhay nating Kristiyano. Lingkod din tayo, taga-silbi rin. At ang sabi nga, tularan daw natin. Kaya paano matutularan kung hindi natin pag-aaralan, di ba? Pero konti lang yan, mga kapatid. Yung nakuha natin. Pero sapat na yan. Ito naman, sa bahaging ito, mababalikan natin yung verse na yan. Panawagan sa bawat Kristiyano. Ano ang panawagan sa bawat Kristiyano? Batay doon sa huling talatang binasa natin, maglingkod din tayo. Kung si Kristo naglingkod, inalay ang buhay niya, ganun din tayo. Ito yung sinasabi ko na, kahawig doon. Kahawig na talagang yung sakripisyo ni Kristo sa krus. Hindi nga lang tayo siguro magpapapako sa krus. Dahil wala namang silbi na magpapako tayo sa krus. Yung dugo natin kahit bumuhos, hindi naman makapagliligtas yan. Di ba? Madumi rin dugo natin. Kaya naman nakapagligtas ang dugo ni Kristo dahil malinis ang dugo ni Kristo. Walang bahid ng pagkakasala. Ito, maglingkod din tayo kasi doon sa binasa natin nga kanina, dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya kanyang buhay alang-alang sa kanya. Di ba? Yung huli natin tanulakay. Ito tayo ngayon at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Parang doon ikinumpere kung paano binigay ng Panginoon sa Kristo ang kanyang buhay. Parang ganun din tayo. Nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang kanino? Sa mga kapatid. Mga kapatid sa pananampalataya yan. Mabigat yan mga kapatid, no? Dahil paano natin i-apply yan sa buhay natin? Matinding pag-ibig yan mga kapatid. Itinulad sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Ganun pala natin iibigin ang kapatid natin eh. Sa pananampalataya eh. Tingnan mo yung katabi mo ngayon kung may katabi ka ngayon. Iba, nag-iisa lang pag online. No? Pero kung may katabi ka, imagine mo, kapatid mo sa pananampalataya, kasama mo sa lokal. Pero ka bang kagalit na kapatid? Kapatid. Di ba? Dapat wala tayong kagalit na kapatid. Meron ka bang kinamumuhian? Actually, kahit hindi kapatid, hindi ka dapat namumuhi. Hindi ka dapat nagtatanim ng sama ng loob. Meron ka bang kinaiinisan? Paano mo iibigin yan? Na katulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Sabi at nararapat nating, isa English niya, no? And we also to lay, we also ought to lay down our lives
for the brethren. Gawin din daw natin yun. Tutularan nga natin si Kristo, di ba? So, ganun yung mga kapatid. Maglingkod tayo. Lahat tayo. Huwag yung ikaw lang ang pinaglilingkuran. Dapat, naglilingkod ka rin. I-apply natin sa buhay natin yan. Pag nangangailangan ka, kapatid, may kakayahan ka naman, tulungan, maibsan ng konti ang kanyang pangangailangan. Hindi mo ba siya tutulungan? Nag-iingat lang tayo sa pagtulong. Ang pinag-iingatan natin dyan, yung meron kasi ng mga tao na sinasamantala naman ang ating pagiging Kristiyano, na isipin na, matulungin yan, ganyan. Hingi tayong tulong dyan, kahit di mo kilala. Hindi mo alam, minsan, panluluho lang pala, gugugulin din. Gugugulin lang sa kasamaan, o kaya sa kalayawan, o kaya, sinasamantala ka lang. Dahil tamad. Di ba? So, gagamit tayo ng wisdom, ng pag-iisip. Pero kung tunay na kapatid yan na nangangailangan, dapat tulungan natin. Yan yung isipin, buhay na. Buti, hindi nga buhay ang kailangan ng kapatid Ang kailangan lang niya, kaprasong barya. Konting pagkain, konting pera. Ito, buhay. Nararapat nating ibigay ang ating mga buhay. Alang-alang sa mga kapatid. Sukdulan. Sukdulan yan yung binigay ni ni Juan sa pagkakasulat niya Kung kumbaga sana, wala ka ng lusot dahil buhay na nga yan, kung mas mababa sa buhay, nangailangan ng kapatid. Di ba? Pag-isipan nyo mabuti yan. Sabi nga rito sa Galatia, sa Revised Tagalog Popular Version, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Yung pagiging malaya rito, hindi politika to Hindi political freedom yan. Malaya tayo sa espiritu. Ibig sabihin, malaya tayo sa kasalanan, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Yun ang kalagayan natin Sigurado ako hindi political freedom yan. Alam mo bakit? Nung panahon na sinulat yan, wala namang kalayaan ng mga tao Under the Roman Empire pa. Walang kalayaan, bagamat may demokrasya ang Roma. Pero ano yung demokrasya nila? Para sa mga elitista lang yun. Yung mga senador nila, yung mga botohan nila, mga babae nga, hindi bumoboto Hindi lang mga babae, pati mga lalaki, pag hindi ka elitista, hindi ka kasama sa boboto. Walang freedom noon, mga kapatid, na katulad ngayon. Kaya, at marami pang alipin noon na naging Kristiyano. At nung maging Kristiyano sila, alipin pa rin sila physically. Kaya yung kalayaan dito, yung katulad din sinasabi ng Panginoon sa Kristo na kalayaan. Doon sa John 8:32-36, na natatandaan niyo, sabi ng Panginoon, na kung makikilala natin ang katotohanan na magpapalaya sa atin. At ang katotohanan tinutukoy niya ron, siya mismo. Kapag nakilala natin si Jesus na katotohanan, mapapalaya tayo sa ating mga kasalanan. Yan, mga kapatid. Spiritual na kalayaan yan. So, mga kapatid, tinawag tayo upang maging malaya. Malaya tayo. Ibig maluwag na yung kalooban nating spirito. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Pero sabi nga rito, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hiling ng laman. So yung kalayaang tinanggap natin kay Kristo, hindi natin pwedeng gamitin sa kasamaan. Parang pinapakita lang dito, mga kapatid, na hindi pansarili lang yan. Yung kalayaan, anuman, kung nagkulang man ako ng paliwanag diyan sa kalayaan na yan, anumang kalayaan ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa Kristo, huwag natin gagamitin sa paggawa ng kasalanan. Kundi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Yung pala yun, mga kapatid, maglingkod tayo sa isa't isa. Kaya nga, maglingkod tayo. Yan ang panawagan sa bawat Kristiyano. Magtulungan tayo. Magsisilbi ako sa inyo, magsisilbi kayo sa akin. Ganun lang yan, mga kapatid. Yan yung panawagan sa ating kaugnay sa ating mga pamumuhay bilang mga Kristiyano. Yan naman. Nadako tayo, mga kapatid, sa huling bahagi ng ating aralin. Hindi huling talata, huling bahagi. Dito kasi, mga kapatid, meron tayong limang mga praktikal na paraan na inihanda rito para pag-aralan, paraan ng paglilingkod, ng pagsisilbi. Pagsisilbi. Maraming paraan. Nung sinesearch natin yan, mahigit sa 10, kaya nating
maglatag dito, kailang mauubusan tayo ng oras. Kuha lang tayo ng limang major, mga kapatid. Tingnan po natin. Number 1, yung sa pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Practical na practical yan, mga kapatid. Di ba? Magsisilbi ka sa kapatid o sa kapwa mo. Magbigay ka ng tulong. Pag nangangailangan talaga. Sa nangangailangan, hindi yun nananamantala. Hindi yun niluloko lang tayo, dinadaya lang tayo. Hindi yun. Sabi nga rito, huwag ninyong kaliligtaan ang paggawa na mabuti at ang pamamahagi. Nakakita nyo? Paggawa na mabuti, alam natin. Ano mo kabutihan, mga kapatid? Maaaring ipakita yan sa pagtulong sa nangangailangan, pagpapakita ng malasakit, pagiging mabuting halimbawa sa iba. Ano man mabuti? Lalo pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, alam mo yung mabuti para sa iba. Yung huwag nating kakaligtaan ng paggawa na mabuti. Paggawa na mabuti sa iba yan. Galing sa atin, gagawa natin na mabuting iba. At ang pamamahagi yan to share. Share. At alam nyo mga kapatid, sa Tagalog ang Biblia, yung salitang pamamahagi dyan, pag-aabuloy. Pag-aabuloy. Doon sa lumang Tagalog. Pero hindi lang nakalimit yan sa church offering, pero kasama na rin. Nais kong ipakita rin sa inyo mga kapatid, sa pamamahagi, kasama yung pag-aabuloy na ginagawa natin sa church. Sapagkat kapag tayo namamahagi sa abuluyan ng church, isang anyo yan ng pamamahagi dahil ito ang isang paraan ng pagsuporta sa ministeryo, sa pangangaral ng ebanghelyo, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Bira tayo magsalita tungkol sa kaperahan, mga kapatid. Pero mahalaga yung inaabuloy natin sa mga local church. Nakakatulong yan. Sa palagay kaya ninyo, halimbawa itong broadcast na to, wala bang gastos to? May gastos to, mga kapatid. May materialis tayo, may computer tayo maayos, meron tayong studio. Paano mo i-maintain yan kung walang abuluyan? Kaya kasama yung abuluyan, mga kapatid, sa pamamahagi. Pero hindi lang nakalimit yan sa church offering, yung sinasabi rito na huwag ninyong kaliligtaan ng paggawa na mabuti at pamamahagi. Magbibigay ng tulong yan sa mga nangangailangan din. Siyempre, sinusuri natin sino karapat-dapat. Ano ba halaga niyan? Sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog. Nagsisilbing handog pala yun eh. Sa English nga, for with such sacrifices. Para ka nag-aalay ng handog sa Diyos kapag ikaw ay nagbibigay ng tulong sa nangangailangan at namamahagi ka. Kung ano meron ka, sinishare mo. Diba? So, yan ang una. 5 lang to. Ang ikalawa, mga kapatid, sa practical application ng kung paano natin i-apply ito, yung pagsisilbi natin, yung pagbibigay ng oras, pakikinig, pagdalaw, pakikiramay. Hindi mo kailangan ng pera dyan. Panahon ang kailangan mo rin at unawa. Yung sinasabi rito sa Roma 12:15, makigalak kayo sa mga nagagalak, makiiyak kayo sa mga umiiyak. Pakikiramay yan. Pakikiramay sa tagumpay, pakikiramay din sa kabiguan, sa kalungkutan. Diba? So yan, practical na practical yan. Paglilingkod yan sa kapwa natin. Hinihikayat tayong makiisa sa damdamin, sa tuwa man o kalungkutan. Abay, damayan natin yung kapatid. So yan ang pangalawa. Pangatlo naman mga kapatid na practical application ng paraan ng paglilingkod ay maaari natin gawin ay itong ipaglingkod sa isa't isa yung kaloob na tinanggap. Ito yun mga kapatid. Lahat tayo may talent. Lahat tayo merong abilidad. Maliit, malaki, anong pa man yan. Sabi rito sa unang Pedro 4:10. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob gift. Maaring talent yan o maaring material yan. Ano mang talento, kasanayan. No? Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, tinanggap natin si Diyos yan, ipagkaloob ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala na masaganang biyaya ng Diyos. So ipagkaloob daw natin sa isa't isa. Ibig sabihin, ibahagi din natin, di ba, yung mga gift. Ano ba gift mo, kapatid? Magaling kang tumugtog halimbawa, magaling kang kumanta, magaling kang maglinis,
magaling kang mag-encourage. Ano pa, marami. Kayo nakakalam nun. At alam nyo mga kapatid, yung dumalo ka lang sa pagtitipon, nakaka-encourage ka. Pero yung pala absent ka, nakaka-discourage ka. Di ba? So, makita nyo, no? Kapatiran di ba? Paano ma-apply yan? Paano mo i-apply yan kung wala kang church na dinadaluhan? Di ba? Yung kaloob na tinanggap mo, kapatid, huwag mong sasabihin na wala. Sapagkat meron yan, ayaw mo lang gamitin. And sabi niya, ipaglingkod, ipagsilbi nyo. Minister it. Di ba? Pagsisilbi yan. So yun po mga kapatid. At ang isa pa, pang-apat mga kapatid, na aplikasyon, na paraan ng paglilingkod, pagsisilbi na maaari natin gawin, practical application to, yung pagpapasigla at pagpapatibay sa isa't isa. Ibig sabihin, tumulong tayo na ang isa't isa tumibay sa pananampalataya. Marahil dito papasok yung simpleng-simpleng pagtulong natin. Umaten ka lang, makapagpapasigla ka. Pero yung pala absent ka, nakatutulong ka para malungkot yung kapatid, para tamlahin yung ibang kapatid. Sa unang Thessalonica 5:11, dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Ang sabi ng talata, no, dahil dito. Dahil saan? Dahil sa una niyang sinabi. Ano ba una niyang sinabi? Tingnan mo natin yung unang sinabi. 5:10. 5:11 yan. 5:10. Atras tayo. 5:10. Na namatay dahil sa atin. Jesus yan, namatay dahil sa atin. Ha? Maging gising o tulog man, ibig sabihin, buhay man tayo o patay, ay mabuhay tayong kasama niya. Mabuhay daw tayong kasama ni Jesus. Kaya pala si Kristo ay namatay. Diyan sa talatang yan. No? Kaya si Kristo ay namatay dahil sa atin para mamatay man tayo o buhay dito sa lupa, mabubuhay tayong kasama ni Jesus. O dahil diyan, sa 11 tayo kanina, no? 10 yan eh. Dahil dito, makikita nyo, no? Pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. So dahil sa katotohanan na si Kristo'y namatay para sa atin at nais ni Jesus na mabuhay tayo sa Kanya, sa buhay nito at sa buhay na darating, dahil daw sa katotohanan yan, ay pasiglahin natin ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. Ibig sabihin, kung talagang nananampalataya ka kay Kristo, na namatay siya para sa iyo, patibayin natin ang isa't isa. Mag-encourage natin ang isa't isa. So, yan po mga kapatid, no? Yung sinasabi dyan. So, dito na tayo sa huli. Yung huli, panalangin mga kapatid. Prayer. Ito masasabi nating madaling gawin eh. Madaling gawin. Kaya natin lahat itong gawin mga kapatid. Ipanalangin natin ang isa't isa. Katulad ng example dito ni Santiago 5:16. Kaya ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Bagamat tungkol sa kasalanan na pinag-uusapan dito, kapag meron kasalanan, i-confess ninyo sa isa't isa yan. Ang sabi niya, ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Pero kinukuha din natin dito, bukod sa ganon, ipanalangin ninyo ang isa't isa para kayo'y gumaling. Bisa sa ikatitibay yan. So, pinakikita ng talatang ito na ang pananalangin para sa kapwa, mahalagang bahagi ng ating paglilingkod. So, yan mga kapatid, ilan lamang sa mga practical application ng paglilingkod natin. Kaya mga kapatid, itong lesson natin ngayon nakatulong ito sa atin. Tandaan lang natin mga kapatid na tayo po mga lingkod ng Diyos, lingkod na nagsisilbi. Hindi tayo bisita. At yan ang ipinakikita ritong mahalagang aspeto ng buhay natin bilang mga mananampalataya. Tinawag tayo hindi para manampalataya lang at hindi lang para sa ating kaligtasan. Kinakailangan maglingkod tayo. Magsilbi tayo gaya ni Kristo na ipinakita sa atin na dapat nating gayahin
ang Panginoon Kristo. So yung pamumuhay Kristiyano ay hindi tungkol sa maging audience lang tayo o bisita. Dapat tayo mga kapatid ay matuto tayong maglingkod sa iba. So hanggang dyan mga kapatid, ang ating aralin naway magkaroon nito ng katuparan. Magtulong-tulong tayo para matupad natin yan. Maglingkuran po tayo. Magpatawaran tayo, magibigan tayo, unawain natin ang isa't isa. Magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa isa't isa. Pag hindi natin ginawa yan, hindi tunay ang ating pagiging Kristiyano. Tandaan natin yung sinabi ng Panginoon. Na parito siya, hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Challenge yan. Ganun din dapat tayo. Yan ang targetin natin. Anong gagawin natin para makapaglingkod sa iba? So hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.